Good day. So ayan, ngayon po ay another set of questions ulit for your reviewer sa midterm exam sa mga first year medtech. So sa ating pong question ngayon, ito po yung mga tungkol uli sa chemical bond na kung saan itatanong po sa atin kung ionic siya, kung sino po yung pinapolar, ganun po yung mga question. So for the question number one, which of the following elements pair is most likely to be ionic compound? So pag ganito po yung question, tingnan nyo lang po sa pamimilian, class, kung alin po sa pamimilian ang mayroong metal, yung metal, tapos non-metal yung isa. Okay? So sa A to D, yung unang set po ito dito. Kung mapapansin nyo, ang nag-iisa lang po na metal is letter A. Ngayon po, ang another thing dyan, kapag may question pong ganito, pag dalawa na po silang metal, i-check nyo po yung kasama nila. Kung yung kasama nila ay metal din, for example, ito, letter C, metal kunyari ito, tapos metal din yung kasama. So that's not the correct answer kasi when say ionic, metal po siya at non-metal. So in this question po, sure po tayo na ang tamang sagot ay letter A because nakita po natin na meron po tayong metal dito and siya lang po sa hilerang ito ang metal. So surely, ang ipe-pair sa kanya ay isang non-metal. So ganun lang po guys ha. Pag ionic po is, ang technique lang po pag tinatanong sa rin kung sino ang ionic compound, tingnan lang po natin sa unang hilera kung sino ang metal. Tapos pag may nagka-metal diyan na kahit isa lang, kung isa lang, yun na po yung sagot. Pero pag dalawa po silang metal, i-check po natin yung kapartner kung non-metal. Kapag non-metal yung kapartner, yun po yung sagot. Kapag po another metal, hindi po yun yung sagot. For the next type of question po, paano po natin naatakihin to ng mabilisan? Which band below shows the greatest polarity? Para po mabilisan po nitong maatake ito, since titingnan nyo lang po, pare-parehas po yung ating element dito. So kung mapapansin nyo, di ba para malaman natin kung sino may greatest polarity, is ang kailangan lang po nating hanapin dyan guys ay yung electronegativity difference. So kung pare-pares po ang electronegativity nito, tapos ito po yung magde-determine yung kapartner kasi ito yung iba-iba. Titingnan nyo na lang po dito sa side na to kung sino ang may pinakamalaking electronegativity at yun na po yung sagot. Kasi pag minus nyo po yung may pinakamalaking sa pinakamalaking electronegativity, mas malaki po yung electronegativity difference niyan. So in this question po, the letter is the correct answer since yung atin pong fluorine has the greatest electronegativity. Next, which of the following is best classified as nonpolar covalent bond? Okay. In the following, ano po, when you say nonpolar po, ang una po natin diyang hahanapin guys is ang pinakang nonpolar po na unang na ano na indication na siya ay nonpolar. Kapag po ang mga element ay binind sa sarili niya, usually yung mga gases. So, kung mapapansin niyo po sa mga pamimilian, meron po tayong nakikita na sa sarili niya siya ay bind o bond, nag-form ng bond. Katulad po nitong letter A which is oxygen. So ang possible pong lumabas sa question kung hindi oxygen po, pwede pong chlorine, Cl2, pwede pong H2. Basta po sa sarili niya rin siya ay binand, that is a non-polar automatic po. So letter E. Sir, paano naman po pag hindi po ganito yung option? Paano naman pag hindi ganito yung option? Wala yung sa sarili niya ay binand. Ang titingnan niyo naman po is yung kanyang electronegativity difference. Ano? So, yung electronegativity difference, 'di ba may range tayo? Ang non-polar ay 0 to 0.4. So that's non-polar. So tingnan niyo lang po kung sino sa mga sumusunod ang merong ganyang electronegativity difference. For this question po, bakit po hindi tama yung letter D? Kasi po yung letter D, although non-polar po ang carbon dioxide, kapag kinuha niyo po, kasi ang tinatanong po, covalent bond. Bond po ang tinatanong, hindi yung buong compound. Kasi pag buong compound po ang tinanong, ang sagot po sa carbon dioxide ay non-polar. Pero since bond lang po ang tinatanong, yung CO bond lang ni carbon dioxide,
Ang ano po kasi nito 'pag kinuha niyong electronegativity difference nito, that's pasok siya sa polar, hindi sa non-polar. So, that's why letter D ay hindi po magiging sagot guys, baka po kayo maano dito ma-attract nung carbon dioxide. 'Pag ban po ang tinatanong, siya po ay isang polar, 'pag ban. Pero 'pag buong molecule niya yung tinanong, siya po ay non-polar. Pero in this question po, letter A po ang tamang sagot guys, kasi yun po yung una kong turo sa inyo, basta makakita kayo ng nag-ban sa sarili, that is automatic non-polar. Next po, ito po medyo mag-a-analyze po kayo dito. Pero ang key dito sa ganitong question, pagdating sa Lewis dot structure, tapos ganito po yung pamimilian, ang gagawin nyo, i-drawing nyo muna yung tamang structure ng SO4. So for now, i-drawing ko na lang po ng diretsuhan yung tama since nagawa na naman natin ito sa room. So ang tamang structure po 'di ba niya ay merong oxygen na may double bond na dalawa. Tapos yung dalawang oxygen ay single bond. Tapos meron po siyang bracket, tapos 2 negative. Tapos may lone pair po ito na anim. Lone pair na anim. So yan po guys yung ano tama. Then this lone pair is 2. 2 lone pair. Yan po yung kanyang ano, most stable structure. So hanapin nyo na lang po sa pamimilian ngayon, once na ma-drawing yung structure, kung ano yung tumutugma sa dun sa structure ng SO4 negative 2. So for the letter A, a double bond between S and each O with S having no lone pairs. So tama naman po, a double bond between S and each O. Sabi in each. So kung mapapansin nyo, hindi naman po double bond sa lahat ng O. Kaya yung letter A is not the correct answer. Hindi po siya tamang sagot. Kasi in each ang sabi ay hindi naman po lahat ng bawat oxygen ay naka-double bond siya. Next po, a single bond between S and each O with S with two lone pairs. So dito pa lang po sa pangalawang statement, two lone pairs daw. Wala naman pong lone pairs dito ang S. So that's not the correct answer. And also, single bond daw in each. Single bond pero hindi naman po single bond. May double bond po tayo. Next letter C po. Ang sabi po, a double bond between S and two of the O. So between S and 2. So, meron po tayong tama kasi between two of the O. So, dalawa pong O ang naka-double bond daw with no lone pair on S. So, medyo may kaunting pagka-questionable pa po yung letter C kasi nga two of O lang ang binanggit. So, titingnan po natin kung may mas tama pa sa kanya. Pero pag siya na po yung pinakatama, siya na po yung sagot natin, guys. Next, letter D po. A single bond between S and each O. So, yun, unang statement pala, a single S and each O. Pero hindi naman po single bond lahat ang each O. Kasi may double bond. So, kung mapapansin niyo po, ang pinakatumpak po sa pinakatamang sagot ay letter C, guys. A double bond between S and two of the O. Tapos, walang lone pair sa S. Wala pong lone pair tayo sa S dito, guys. Dito kasi may lone pairs daw eh. So yan po guys, drawing nyo lang yung ano is Lewis structure pag gantong question yung na-encounter nyo sa exam. Next, the correct Lewis dot structure of for hydrogen cyanide shows. Ganun po uli, drawing po uli natin. Since master na natin yung ano, for example, hydrogen cyanide. Hydrogen po siya, tapos may carbon, tapos nitrogen. So, diretsuhan ko na lang po ito-drawing yung tamang structure niya, guys. Ganito po yung kanyang tamang Lewis dot structure, tapos may isang lone pair. Tapos, hanapin lang po natin sa option again. Pero, guys, kung hindi nyo sa ulo yung Lewis structure na tama ng isang compound, gagawin niyo po yung kanyang Lewis structure based dun sa tinuro ko sa inyo step by step kung paano nagdo-drawing ng Lewis structure ng mga element, ng mga compound or molecules. So, tingnan po natin na a double bonds and two lone pairs of electrons on N atoms. Sabi two lone pairs guys. Unang-una pa lang, hindi po two lone pairs tayo sa N atoms. Kaya one lone pair lang po, kaya mali na po yung letter A. Next, a triple bond between C and N. Ayan, triple bond, tama naman po yung sabi. And a one CH bond and one lone pairs on the N atom. So, 1 CH bond, tapos triple bond daw dito between C and N, tapos may isang lone pair. So, tumpak na po yung letter B. Ano? Tumpak na po yung letter B. Triple bond between C and tama po lahat. Pero tingnan natin letter C at D para masabi natin siya na yung sagot.
one CH bond and one CN bond, two lone pairs of electrons on on C atoms. So wala po tayong nakikitang lone pair sa C atoms, so that's not the correct answer. One triple bond between C and N, one NH bond. Okay, and two lone pairs, sabi, on the C atom. Wala po tayong nakikitang lone pair sa carbon, so that's why that's not the correct answer. So letter B po ang correct answer, guys. Yun po yung pinakatugma sa ating correct Lewis structure. Guys, pag na-encounter nyo yung mga gantong question, kailangan po muna ma-drawing nyo yung tamang Lewis dot structure nung tinatanong, guys, ha. Then, since ito po yung name, so, alam niyo rin po dapat yung formula niyan. Ang formula ng hydrogen cyanide ay HCN. Ang cyanide po ay isang polyatomic ions. Matatagpuan niyo po yan sa baba ng periodic table niyo, guys. So, if we're going to draw this is Lewis structure, ito po. Yeah, pinas forward ko na lang yung step kasi nose ko na naman yung itsura. Diretso na po. Then, the answer is letter B po. Kasi siya po yung tugma doon sa pinakang structure natin. Okay? So, that's all na po muna for this sample question po uli. And I hope sa mga question na po ito ay nakakuha po tayo ng technique kung paano natin sasagutan yung mga dating gantong klase ng question sa mismong midterm exam. That's all for this video and God bless you all, guys.